Narito na mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo, hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita. Naabulabog ng malaking sunog ang mga taga-Nia Road sa Barangay Pinyahan sa Quezon City kaninang madaling araw. May unang balita, live si James Agustin. James! Igan, hindi pa masabi ng Bureau of Fire Protection yung posibleng sanhi ng apoy na tumupok sa 15 bahay dito po sa Nia Road kaninang madaling araw. Kasama Igan doon sa iniimbestigahan ng mga otoridad yung aligasyon ng ilang residente na sinadya umano ang sunog. Ganito kalaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng Nia Road sa Barangay Pinyahan, Quezon City mag-alauna na madaling araw kanina. Mabilis ang pagkalat ng apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang sunog. Nasa 25 fire truck ang rumisponde sa lugar. Nagbayanihan din ang mga residente sa pagsasalba ng mga personal na gamit at mga paninda. Ang ibang bumbero gumamit na rin ng hagdan at pumeso sa mga bubong para malapit ang makapagbuga ng tubig. Halos 30 minuto na po nakakalipas nang sumiklab yung sunog dito sa residential area pero patuloy pa rin po itong inaapula ng mga bumbero. Gumapang na rin po kasi yung apoy sa loob ng mga eskinita. Bumalik ang takot sa mga residente, lalo pat nasunugan ng marami nilang kapitbahay noong March 6. Si Rosie hindi lang bahay ang natupok, maging ang kabuhayang sari-sari store. Bigla na lang may sumigaw na sunog. Paglabas ko ng tindahan, ang laki na ng apoy. Ang senior citizen na si Luz Wiminda, iilang gamit lang ang naisalba. Nakita namin, malaki na yung apoy. Pagpasok namin, di na kami makapasok nga. Takbo na lang ng mga bata. Yung ito nga, saka yung mga damit. Habang si Roldan sinubukan pang apulahin ng apoy sa kanilang bahay, pero hindi kinaya. Biglang sumiklab hindi na namin naagapan Kinuha ko na lang yung urn ng kapatid ko, tapos lumabas na kami, tsaka nilabas ko yung father ko, dalawa lang kami dyan. Napula ang sunog matapos sa mahigit 1 oras. Ayon sa BFP, tinatayang nasa 15 bahay ang natupok. Inaalam pa ang kabuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan. Iniimbestigahan din ang sanhi ng apoy. Sa initial investigation po ng ating mga investigador, galing po sa isang partially damaged na bahay yung nasunog noong nakaraan, pero walang nakatira, bakante. And wala ring supply ng kuryente. Tingin ng ilang residente sinadya umano ang sunog. Kamakailan binigyan daw sila ng hanggang May 30 ng local government para umalis dahil tatayuan ng vertical housing ang lugar. Talaga sinadya na kasi pinaparis na nga talaga kami dyan. Papavolunteer na nga sana kami. May usapan na kami diyan sa City Hall. Nagulat na kami, biglang nasunog. Pumayag na kami nung meeting namin na aalis kami. Pumayag din kami doon sa ibibigay nila. Magbabaklas kami ng bahay namin. Oh. Tapos kailangan pa ganyanin kami? Hindi naman sang-ayon ng mga taga-barangay sa hinala ng mga residente. Nagkaroon ng araw ng 20 ang mga residente sa Quezon City Government kung saan sila ililipat. Hindi naman siguro, wala naman nananadya. Baka mamaya marami kasing pumapasok dyan ng mga nangangalakal, nagsusunog ng mga tanso. Kaya hindi pa namin alam kung ano talaga yung pangyayari. Ongoing investigation pa po tayo. Alamin po natin yung kung ano po yung katotohanan sa na sinasabi na ganyan, na sinadya. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon dito sa bahagi ng Nia Road kung saan po may nangyaring sunog kaninang madaling araw. May mga residente tayo nakita na bumalik ngayong umaga para makita kung meron pa ba sila mapapakinabangan dito. Ang barangay naman nakipag-coordinate sa QCDRMO para malaman kung saan posibleng ilikas yung mga residente na naapektuhan kaninang madaling araw. Kasi nung March 6, nagkaroon ng malaking sunog dito sa Nia Road at ang naapektuhan noon more than 2,300 na mga pamilya. Karamihan po doon sa mga yon ay nasa mga evacuation center pa, kaya puno din yung mga evacuation center ng barangay. Sinusubukan pa po natin na makakuha naman yung panig ng Quezon City Local Government kaugnay doon sa aligasyon ng ilang residente na sinadya umano ang sunog. Yan muna ilitas mula po rito sa Quezon City. James Agustin, GMA News. May sunog din sa Santa Cruz, Maynila. Inaapula pa yan ng mga bumbero hanggang ngayon. May unang balita, live si EJ Gomez. EJ.
Igan na bulabog nga ng malaking sunog ang mga residente rito sa Masangkay May Halige sa Santa Cruz, Maynila. Ang sunog umabot sa ika-4 na alarma. Pasado alas 2 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog sa barangay 264 dito sa Santa Cruz sa Maynila. Agad itong itinaas sa unang alarma. Dikit-dikit ang mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Maraming linya ng kuryente ang nagputukan. Ang sunog umabot sa ika-4 na alarma bago mag-alas 4 kanina. Hindi bababa sa 16 na fire trucks ang kinailangang rumisponde. Naging pahirapan sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy dahil sa masisikip na daan. Kanya-kanya naman ang paglikas sa mga apektadong residente. Marami sa kanila walang naisalba. Sa mga puntong ito, umabot na sa mahigit 100 ang fire trucks ng BFP at fire volunteers na rumisponde sa sunog. Patuloy ang pag-apula ng mga bumbero sa apoy. Igan, isa ang naitalang sugatan matapos daw mabagsakan na jealousy o salamin. Yung ilan naman sa mga nakita nating apektadong residente, apektadong pamilya ay nananatili dito sa kalapit lang na chapel, itong Santa Cruz de Magdalena at saka doon sa San Jose de Trozo Church. Yan muna ang latest mula po dito sa Maynila. EJ Gomez, GMA News. Pinuna sa Senado ang ilang sinisigil ng Meralco sa mga customer na hindi naman nila aktual na kinonsumo. Kabilang dyan ang lifeline rate sa ilalim ng subsidy sa electric bill na pinagkukunan ng pondo bilang pantulong sa pinakamahihirap na mga Pilipino. Tanong ng ilang senador, bakit hindi pa ito saluhin ng Meralco at bakit kailangang ipasa sa mga consumer? Sinita rin ang pagsama ng government taxes sa Meralco bill, pati ang ancillary charges o ang bayad sa backup power generators. Ayon sa Meralco, susundin nila kung ano man ang iuutos ng Energy Regulatory Commission. Ang pinakamalaking rason daw ng pagtaas ng sigil sa kuryente ay ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Hiling ng ilang senador, huwag nang isabay ang taas sigil sa kuryente sa pagtaas ang presyo ng iba pang produkto. May nihain na rin daw na panukala sa Senado para tanggalin ang value-added tax o VAT sa kuryente. Ang pinakamalaking factor was the depreciation of the peso. Yung pag-generate po ng power, kumukonsumo po yan ng fuels, and the fuels that are imported are dollar-denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng malampaya, dollar-denominated po din yung bayad sa kanila. Ang aming panawagan sa ERC, huwag isabay yung pagtaas ng kuryente sa pagtaas ng petroleum, pagtaas ng bigas. Nakita ko, tumaas rin ang presyo ng bigas, pakonti-konti. So, triple whammy ang consumers natin. Yung umaalma talaga, ang pakiramdam, nangangailangan rin kami ng tulong. Nagbabayad naman kami ng buwis. Ba't ito nasasama pa sa kuryente natin? Maybe we can fund it in another way. Lalo pang bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara palitan kahapon sa 61 pesos and 567 centavos kada dolyar. Panibago na namang all-time low. Pangamba ng ilang eksperto, posibleng bumulusok palalo ang piso na magdudulot ng mas mataas sa presyo ng mga produkto at serbisyo. Maraming mga Pilipino ang mahihirapan dahil ang ating mga pangangailangan ay karamihan ay imported. Agad-agaran yan. Mararanasan natin na ang bulsa natin ay bumababaw, no? At ang sinturon natin ay humihigpit. Malapit na isalang at pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte matapos tukuyin ng House Justice Committee na meron itong probable cause. Git naman ng defense team ng bise na hindi pa rin dumalo sa pagdinig. Labag sa konstitusyon ang naging takbo ng impeachment hearings. May unang balita si Rafi Tima. For those who are voting in favor of the existence of probable cause in the Zabalia complaint, please raise your right hand. Unanimous ang desisyon ng 53 miyembro ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. The existence of probable cause has been declared with respect to both the Zabalia complaint and the Cabrera complaint.
Bago magbotohan ng komite, iminungkahi ng ilang kongresista na ipagpaliban muna ang pagboto at bigyan ng Vice Presidente ng isa pang hearing day para sagutin ang mga reklamo. Hindi po ba medyo mabilis ang pagboto natin? I think it would be prudent for us, in the interest of fairness, to extend by one additional hearing date. Hindi po ito, Madam Chair, para pabain ang ating proseso. I would tend to agree with our colleague, out of abundant caution, as we keep saying, that we should afford the Vice President more chances. Bagay na pinalaga ng ilan pang miyembro ng komite. Ito na ho ang pang-anim na pagdinig. Sapat na ang ebidensya. We have given so many chances, pero wali. Consistently absent siya talaga. Ginoghost niya tayo paulit-ulit. Agree na po ako pagdating dito sa pagboboto natin as far as probable cause. Nakita na natin lahat. Sa huli, iniatras ang mungkahi na magbibigay pa ng palugit sa Vice Presidente. Sabi ng dalawang endorser ng Zabalya at Cabrera impeachment complaint, higit pa sa probable cause o sapat na batayan ang kanilang nakita para ituloy sa paglilitis sa mga reklamo laban sa bise. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order, ito po ay klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Walang duda, higit pa sa probable cause ang ating nakita. Madam Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may sunog, may malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. Inaprubahan din ang mosyon na i-consolidate o pag-isahin ang dalawang impeachment complaint. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption and other high crimes ang grounds for impeachment na nakalatag sa dalawang impeachment complaints. Kaugnay ito ng hindi umano maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, ang hindi umano tamang deklarasyon sa kanyang salin, ang maanumalya umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang mga pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Iniutos ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang paghahanda ng committee report. Nakatakdang aprubahan ng komite ang naturang report sa susunod nilang pagdinig sa May 4. Ipadadala ito sa plenaryo sa lahat ng miyembro ng Kamara at maging kay Vice President Duterte. May kalakip na resolusyon ng committee report na pagbobotohan ng plenaryo. Kailangang aprubahan ng resolusyon sa botong 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara o hindi bababa sa 106 na kongresista para ma-impeach si Duterte ng Kamara at matransmit ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbi namang impeachment court. Ang defense team ni Vice President Duterte sinasabing inaasahan na ang resulta ng botohan. Nanindigan silang taliwas sa disenyo ng konstitusyon ang itinakbo ng proceedings. Sa halip na ilimita ang pagtalakay sa mga verified complaint at kanilang mga attachment, pinalawak ang proseso sa mga usaping nararapat talakayin sa ganap na paglilitis. Gaya ng mga naunang pagdinig, hindi humarap ang Vice Presidente sa Justice Committee. Ayon sa Office of the Vice President, nagtungo ang Vice sa exhibit tungkol sa mga Vice President ng Pilipinas sa Laguna. Aligasyon naman ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, may tumatawag sa mga Chief of Staff ng mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment kung ayaw nilang mawalan ng budget ang kanilang distrito. Kung kumpiyansaan niya ang liderato sa mga reklamo laban sa bise, dapat hayaan ang ebidensyang magsalita. Hinihingan pa namin ng reaksyon dito ang House Committee on Justice. Ito ang unang balita. Rafi Timap, GMA News. Itinapon na lang sa hukay ang sandamakmak na sibuyas sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Ayon sa kumukuha sa video, nasira na kasi ang mga ito at kinain na ng uod. Na-stuck kasi ang mga sibuyas dahil hindi mabenta. Bagsak ng araw ang presyo, kakaunti pa rin ang bumibili. Matapos ang ilang linggong rollback, posible ang oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, batay sa 2 araw na trading sa Mines and Platts ng Singapore, piso hanggang 3 piso ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel, habang piso hanggang 2 piso naman sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, hihintayin pa ang resulta ng bentahan hanggang bukas para sa pinal na galaw ng presyo ng petrolyo. Plano ng alisin ang medical certificate bilang requirement sa pagkuha ng PWID para sa mga may kapansanang madaling makita.
Ayon sa National Council on Disability Affairs o NCDA, layo nitong padaliin at pabilisin ang proseso para sa persons with disability. Sa mga susunod na araw, planong ilabas ang bagong administrative order para dyan. Nakikipag-ugnayan na rin ang NCDA sa mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapatupad nito sa buong bansa ngayong taon. Sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, may kaunting pakonsuelo ang isang gasoline station sa Parañaque sa kanilang customers. Ang pump attendants nila nag-mini concert. Tapos na raw ang oras nila sa trabaho kaya gusto naman nilang maghatid ng entertainment. Mukhang approved naman yan sa kanilang customers na napapangiti at napapasayaw sa kantahan. Ayon kay Youth Cooper Jello Buencamino, tuwing Lunes, ginagawa ang jam session sa gas station.